Recording na yan. Record. Yes, this is recorded. Okay. Welcome to the Itlog Podcast. Hey. Episode 1. Episode 1. Episode 1. Sama-sama natin. 1, 2, 3. Episode 1! Hey. Okay. So, palakpakan naman natin muna yung mga kaitlog natin na nag-show up sa ating episode 1. Ang unang-unang muna natin ngayon mga kaitlog is, bakit The Itlog Podcast? Bakit nga ba? Bakit ba bakit The ba? Itlog Bakit ba? Podcast? Bago natin i-discuss kung bakit The Itlog Podcast, magpapakilala muna kami isa-isa. Pwede nyo akong tawaging Coach Ras, R-A-S, your life coach wannabe, or simply Renz. Hey. Ikaw, ano pangalan mo? Ako nga pala si Aldrin. Pero you can call me Der. Hey. As my nickname. Hello, I'm Renz Patalya. You can call me Bright. Let's go. So hello, I'm Mark. Pero you can call me Dos. Ikaw na. So, sige, explain na natin bakit The Itlog Podcast. Kasi sa tropa namin, mga kaitlog, nagiging joke yon na, example, may business kami na hindi naging successful. Ay, mga itlog pa kasi tayo eh. Ay, naisahan tayo. Ginawa tayo mga itlog. So yon, inaano natin na lahat tayo nag-uumpisa sa pagiging itlog Hey. or zero. Tsaka, di ba pag itlog, parang doon nag-start lahat eh. Saan ka ba nag-start, di ba? Sa Excel. Eh! So parang kapag itlog, parang start of something new. So talagang parang sobrang importante maging itlog. Kahit na hindi natin alam kung sino nauna o itlog o manok, pero feeling natin ang nauna ay Itlog! So mga kaitlog, baka nagtataka kayo, bakit nagpo-podcast pa tong mga itlog na to? Bakit di na lang sila mag-inom, tapos yun na lang, kung ano yung pag-usapan nila, bakit ipo-podcast pa nila, di ba? So anong reason behind bakit magpo-podcast tong mga itlog na to? Sa akin kasi, tingin ko, nagpa-podcast tayo kasi gusto natin nang ma-share yung mga thoughts natin. Kasi syempre, minsan may mga maganda tayong thoughts na gusto nating ma-record, ganyan. Kumbaga, parang memories na rin natin kung bakit, yung mga reasoning natin, kumbaga, kung ano yung mga nagiging life lessons natin, na tingin natin magiging mag-add value sa mga tao. Na hindi lang, na feeling ko kasi hindi lang para sa atin yung mga lessons na yan. tama. Na kaya ring ma-apply ng ibang tao. Kasi magaganda yung mga nagiging usapan eh kapag nagkakasama. Ayun. Tsaka, Go. tingin ko sa akin kasi di ba parang in everyday life natin, parang ang ganda rin naman nung may na-share mo yung experiences mo. At the same time, ako kasi personally, gusto ko nakikinig ng mga podcast. So, parang sayang naman kung hindi ko rin ma-share sa iba na yung mga natututunan ko, syempre, ganun. So, natututo ako while sharing. So, parang, yun talaga yung pinaka-ano. At the same time, maging isang ganap na kaitlog. Hey! Ano pa ba? Siyempre, marami kasi din tayong moments na para, pag na-record sana yun, angas sana nun. So, ito na yun siguro. Tatry natin i-record yung mga umaangas na moments natin. Ba't di natutuhanin, ano? Hindi lang tayo isa't isa lang nakakaalam. No? Angas ko pala ng moment na yun. No? Sayang naman, no? Actually, Sayang. kasi, di ba, ang tagal na nating pinaplano to eh. Mga 3 months ago na. Hindi lang? Hindi lang. 3 years? Taon na ata. Pinaplano to mag-podcast eh. Kasi Oo. hindi natutuloy. Kasi nga, hindi nagkakaroon ng, ewan ko, parang siguro nagkakatamaran mag-set up. Ganyan, mga ganito. Isa na yun. Ayan, pero yun nga, lagi kasing nanghihinayang dun sa mga thoughts, dun sa mga naiisip, dun sa mga nasasabi sa isa't isa, ganyan. Na kung sana na-broadcast din natin, na rin natin. Na-podcast sana natin, di ba? Yun nga, yung mga... Ayun, parang safe space kasi ito natin eh. As a group. Kasi Tsaka guys, matagal na kayo magtotropa eh. So parang safe space na namin isa't isa. So ngayon, parang kasama yan naman kami sa safe space nyo. Kasi kami, safe space na namin. Welcome kayo, mga Mga kaitlog. Mga itlog. Ano lang tayo, mga itlog lang tayo. Mga nagsimula lang tayo sa itlog. Hindi tayo... Wala namang simulang manok agad eh. Hindi, o kaya ostrich agad. Oo. Oo. Di ba? Pero bang pag ira ng manok na rin.
Itlog muna talaga, syempre. Ayun. So, yun ang mga pwede natin pag-usapan dito kahit ano, mga interest ng bawat isa and also yung mga gusto nating mapag-usapan like world issues, business, finance, and everything na maisip natin under the sun. Kalokohan. So, kalokohan. Lahat, mas gusto nga natin yung kalokohan. Kalokohan. Baka may mga kaitlog dyan gusto mag-share ng mga kalokohan nila, experiences. Welcome na welcome dito yan, mga kaitlog. Yun talaga yung nanap natin, di ba? Yung mga kaitlog namin na nagtatago dyan sa mga bahay nyo at may mga idea na yung gusto pag-usapan. Mga kaitlogan, welcome na welcome yan sa atin. Kasi di ba parang yung iba, natatakot mag-share. Kasi baka walang kwenta lang to kasi Baka i-judge lang ako. isipin nila, kaitlogan lang to. Sakto, welcome na welcome. Ayun, no? Baka ito na yung podcast na hinahanap nyo para sa inyo. So yung goal namin is yung talagang yung Richard mga walang Light. kwentang usapan, pag-usapan natin. Hindi, tsaka Lagyan yung natin ng mga, kwenta. yung mga walang kwentang usapan, gawin nating may kwenta. Oo. Kasi depende naman sa kausap mo eh, 'di ba? Magiging walang kwenta lang 'yan. Kung walang kwenta 'yan sa paningin ng kausap mo. So ngayon, kaitlog, lahat ng pag-uusapan natin may kwenta. Kasi nga kasi tayo ay mga Kaitlog! Lahat tayo magkakasama. Oo. So from kalokohan, mga walang kakwenta-kwentang bagay, sa perspective ng iba, hanggang sa business, finance, self-improvement, kung ano-ano. Pag-uusapan natin lahat yan. Kasi nga, tropa tayo dito eh. Mga kaitlog tayo So dito. anything under the sun. Anything under the sun, pwede nga talaga nating pag-usapan ng no judgment, no anything. Bahala kayo dyan kung anong gusto nyo isipin Actually, sa mga sasabi namin. Everything. Uh, Everything under the sun. Everything. Everything. Yon, so bago tayo pumunta sa first topic natin ngayong ating pilot episode, tanungin muna natin si Kaitlog Renz. Ikaw ba, Boss Renz, ano ba pinagkakabalaan mo ngayon? ako actually, ako ngayon, mga kaitlog, no? Employed pa ako sa isang telco company. I-PM nyo na lang sa comment kung anong telco kasi baka wala pa kaming nagagawa, nabash na ako dahil sa pinagtatrabahoan ko eh. Yan ba yung laging lag, boss? Ha? Yan ba yung laging lag? Medyo, tapos Palaging DC? Yun ba ba yun? yun? DC eh. DC. Yan ba yung... sa bahay okay naman. Abaya. Ewan ko sa inyo. Pero yun, ipipm na, chat nyo na lang kung sa comments or kung sa chat nyo na yung group page namin kung anong, boss, ano bang ginagawa niya? Baka yan yung internet namin. Yan ba yung PL sa number 1? Basta yun, no? Basta number 1 yun, number 1. Number 1. Alam niyo na yan, guys. Yun, employed ako doon as an engineer. Hey! Itlog to engineer. Tapos yun, tapos may mga din ako, no, konting side business, mga hustle, tsaka I'm into personal development. Tsaka itong Itlog Podcast, ito isa sa mga pinagkakabalaan ko ngayon. Ikaw, Kaitlog Aldrin, ano pinagkakabalaan mo ngayon? Di pa rin ako sanay sa kaitlog. Kaeg mo na lang. Kaeg. Kaeg mo. Nakakatawa. Kaeg. Pilot episode pa lang mga kaitlog eh. Kaya hindi pa ako sanay sa tawagin kaitlog. Kasi first episode pa lang eh. So, ayun. Ako kasi, ang background ko, actually, ang background namin, same course kami, mga ECE kami. Doon kami nagkakilala. Nabudol. Doon kami naging magkaibigan. Mga college friends kami. Tagal na yon. From 2016. Yan, mga ganon. Tapos hanggang ngayon, 2024. Ayan. So, ako, ECE, Electronics Engineering kami. Kaya siya nagtatrabaho sa Number 1. number 1. Number 1 telco. Tapos ako naman, 2 years akong nag-work, pero nag-transition na ako into business noong pandemic. Ayun. So ngayon, nagbi-business na lang ako. Ang business ko ngayon is skincare. Shout out sa Kesh Skincare. Yun, Yun, yun. Cash number 1, cash. Yan, pinapromote po yan ni Doc Kili. Ang kinis namin, no? Ay. Tapos ayun, pinagkakabalan ko ngayon, bukod sa pag-business, is nagtatry create ng contents din, tulad nito, and sa TikTok ko, ganyan. So, wala lang, try lang, for fun. Kung baga kay Saitama,
content creator for fun. Ano lang? Galing. Para Testing lang may, tayo. Para lang may pinagkakaabalan. Saka, syempre, malay mo, may potential tayo doon. Ganyan. Kasi ako, naniniwala naman ako, try lang ng try. Oo naman. Ano lang, alis lang sa comfort zone. Kasi minsan, naisip ko, lalo nung nag-pandemic, tas nag-business ako, wala na ako nakakausap minsan, ganyan, parang nawawalan ako ng social skills, ng pagsasalita. Minsan feeling ko, hindi na okay yung yung pagsasalita ko, na hindi na okay yung thought process ko. Kaya, ginagawa ko rin to, na para ma-practice ko rin. Na kahit wala akong masyadong kinakausap, parang may kinakausap ako kasi may camera ako, parang gano'n. Okay. Kaya, na-try ko rin siya. Tapos, syempre, nung una parang nahihiya, ganyan. Pero, ayun, inisip ko na lang na wala namang mali. Ayun. Saka, syempre, main character tayo ng buhay natin. Tsaka nag-start ka sa pagiging Itlog. Itlog, ayun. Oo. Nagsimula kasi tayo, mga itlog lang tayo eh. Kaya, Mm. ayan. Hanggang ngayon naman, itlog pa tayo. Itlog naman talaga tayo. Itlog talaga. Ito yung mga humble beginnings, kumbaga, na nangangarap mag-improve at tumaas. Ganun. So, kaitlog, Renz. Ayun. Ako naman ay, yun din, nag-work ako for telco company ng 4 years din, and nung pandemic, sadly, na-lay off tayo. So, yung 2021? Tama ba? 2021 ba ang pandemic? Oo, after pandemic. Yan, pandemic. Ay, mga ganun, pandemic days, years, ganun. During pandemic, na-lay off tayo. Ako, and, buti naman, hindi naman buti naman, nung mga panahong yon is, nag-i-start na rin naman kami ng business together with, Egg Renz, Kaitlog na Coach Ras, and also Ka-Egg natin na si Dos. Yan. Nagta-transition na rin kami into business ng mga panahon na yon. So, nung na-layoff ako, ang ginawa ko na lang is inaccept ko na lang din yung kapalaran na yon. Sabihin natin kapalaran na yun nga, na maging full-time sa aming business. And by the way, yun nga, yung business namin is inline pa rin naman sa work na iniwanan ko. And kaya, hindi rin masyado nag-transition kasi basically kung anong ginagawa ko nun sa employment ko is yun lang din naman yung ginagawa ko dito sa business namin. And bukod doon, nagtatry din akong mag-edit, maging content creator, and also naghanap din ako ng mga communities na pwede kong masalihan, and luckily nakahanap na ako nun, and yun, shout out sa inyo guys. Hey! Ayun, tapos Galing. ano pa ba, and also ito, ayun, new experience sa akin tong pagpa-podcast, so sama-sama tayo dito. Mga kaitlog. mga kaitlog. So yun lang for me. How about you? Yan. Ikaw man. So, sa akin, isa ko sa mga nabudol din ng engineering, no? Na nandito daw yung kapag nag-engineer ka, Mayamang ka. maraming pera. Tapos, first job mo, 14K. Tapos, babad ka pa sa initan. So, yun. So, first job ko rin is telco. So, nasa telco industry din tayo. So, eventually, nakapag-transition to telco pa din, pero nasa network engineering. Pero yun, naniniwala ako na hindi ako yayaman sa pagtatrabaho. So, kaya nag-push ako mag-business at the side. At also, nagpo-focus din ako na trading. So, nag-trade din ako. So, yun. So, different markets. So, nag-start ako sa local market natin. So, sa PSE. Then, also, ngayon nag-transition sa crypto. Kasi, to the moon. To the moon ang Bitcoin. Yay! Ngayon, to the hell na ngayon eh. So, to the moon. So, ngayon. Sa purgatorio. As of April 2, 10:30, 65K po ang Bitcoin. 65K. May update pa. 100K soon. Kaitlog. So, yun. At also, nasa ako ngayon, under training ako ng financial services business. Yun. Masasabi ko na nasa right community, nasa right group na makakapag talaga sa akin. Makakapag-guide dun sa path na gusto kong marating. So, yun. So, itlog ngayon, pero darating ang panahon. Itlog pa rin, pero Dinosaur. ibang itlog na. Itlog na ng dinosaur. Oo, kwek-kwek na. So yun. And sana, magkasama tayo sa journey ng from itlog
To itlog pa rin. Parang mali yun, no? Kwek-kwek. Parang naging prisoner. To itlog to Yan. another level of Kulay itlog. orange. Na-share naman natin na isa't isa na galing tayo sa engineering, ECE tayo, magkakaklase tayo mula mula first year. 2012, no? Mula 2012 hanggang 2016. Sabay-sabay tayong bumagsak. Sabay-sabay tayong pumasa. Sabay-sabay tayong nag-work. Sabay-sabay tayo umiyak. Hanggang ngayon, kakasama pa rin tayo. So, Ano, 2012 pala yun. 2012. so itong issue... Akala ko 2016 naman. Hindi, 2016. Graduate. Year yata tayo. Ay, hindi. Oo nga. Ah. Hindi ko alam saan galing yung 2016. So, yun. Itong issue natin na pag-uusapan is, mainit to no? Yan. Mainit. Hindi natin alam yung stand ng bawat isa. And also, tayong lahat is coming from Sa isang side. nito. Sa isang side. Oo. So, ang issue na to ay, ano ba? Ano bang mas mahalaga? Diploma o diskarte? Yun, no? Yun, no? First episode. First episode. First episode, mainit-init agad. Baka maging hard-boiled egg tayo nito. Literal, no? Hard-boiled egg. Hard-boiled egg. So, ayun. Yun, ano tayo ngayon eh. Ang side nating, ang naranasan nating lahat, may diploma tayong lahat. So, ngayon, may diploma na tayo and after, kaya ba tayo graduate? 2017. So, 18, 19, 21, 22, 23, 24. Oh, 7 years na tayong graduate. Ano bang mas mahalaga ngayon? Ngayong may diploma tayo at 7 years ago na ang nakalipas na natanggap natin yung diploma natin. So, para sa bawat isa, ano ba ang mas mahalaga? Diploma o diskarte? Sino mauna? Ako? Okay, go. So, para sa akin, guys, no, yung sa usapin kasi ng diploma o diskarte, medyo ako dyan eh. Hindi ako makakapamili. Kasi, yung sa diploma, depende kasi yan sa mindset na in-instill sa'yo ng parents mo. Siyempre, ako, coming from a family na working, yun talaga yung i-instill nila sa isip ko. Mag-aral ka para magkaroon ka ng trabaho Maganda. na maganda. Wala sweldo. So, malaki sweldo. Kaya ako nag-engineering. So, yun yung in-instill sa akin, which is basically sa diploma. Pero ako, as nare-realize ko ngayon, bilang isang working na tao sa corporate job, hindi sapat. Para sa akin, kulang na diploma lang. Kailangan mo dumiskarte. Actually, para makuha mo yung diploma, para nung makuha ko yung diploma ko, dumiskarte ako. Literal, no? Literal na diniskartehan ko yung diploma ko. Okay, So, okay. kailangan yun, i-apply mo sa buhay natin na hindi pwedeng puro diploma ka lang. Papel lang yan. Ang irarating lang sa'yo niya, madadala ka lang yan sa first job, sa trabaho mo. Pero, para sa akin, kung gusto mong umangat, kahit naman sa trabaho, halimbawa, na-hire ka sa isang company, paano ka ba aangat? Didiskarte ka naman eh. Hindi mo naman Actually, sa corporate, sabi, licensed engineer ka, mapopromote ka agad kasi licensed engineer ka or graduate ka ng engineer. Pero may mga kasamaan ako sa work na mas mataas ang posisyon sa akin, hindi naman sila graduate ng engineer. So, anong ginamit nila doon? Advantage, gano'n. Diskarte. Una, sa buhay, para sa akin, pwedeng maging building block yung diploma. Pero, along the way, hindi na sapat yung diploma mo. Kailangan, dumiskarte ka na. Yun yung sa akin, yun yung stand ko. Kasi, tama naman, di ba? May mga ka-work ako, hindi naman, Graduate. nasa telco ako, pero di naman sila mga, ano ba yung mga boss namin? Hindi naman mga i-engineer yan lahat. Pero, gumamit sila ng diskarte. Di ba? Doon na yun, doon napapatak yun, yung diskarte. Ano siya, part yung diploma ng success nila. Pero sinamahan nila ng diskarte. Kaya para sa akin, kailangan pumagitna. Kailangan mo siya pareho sa buhay na, may diploma ka, pero dumiskarte ka. Ano yun? May diploma ka nga, tamad ka naman sa trabaho. Wala rin. Hanggang diyan ka na lang. Hindi ka naaangat. Or, kapag sa diskarte naman kasi, tas wala kang diploma, start ka talaga as itlog na itlog. Kasi, kung didiskarte ka, ano bang didiskarte mo na mag-start ka sa wala? Mahirap. Diba? Kumbaga yung diploma, para sa akin, meron ka ng head start.
Mm. Kasi yung matututunan mo sa school, though, oo, calculus, di naman nagagamit yan sa high school eh. Tama. Diba? Diba? Yun yung, ba, di ko naman nagamit sa, ngayon, di naman ako nagdi-differential equation eh. Pero, ang natutunan ko doon is yung pagiging, syempre mahirap yun, di naman madali yung journey natin doon. Oo nga. Yung resiliency, kumbaga, parang, tinuruan ako nun na kahit di ko siya magamit sa totoong buhay, ano ko siya inaral, yung Okay. yung habits ng pagiging, yung habits ng diskarte mo, paano mo ba didiskartehan yan? Mm. Na so tingin ko sa school, sa diploma mo matututunan din yung diskarte. Mm. Ah, ganda nun ah. So, Yan. diploma at diskarte. Oo, yun yung sa akin. Hindi o. Ba't ka Diploma. naman nga mamimili? No? Oo. Ba't ka mamimili when you can have both? Alam ko yan ah. Saan yan ah. Oo, di ba? I always choose both. I always choose one yan. So, sa akin naman, Okay. nasan ba tayo sa Pilipinas, di ba? Tradition na sa atin, or hindi pala, parang culture na sa atin na may mga kasalubong ka, kamag-anak mo, or anything na hindi ka kilala. Anong tanong sa'yo? Toy, anong tinapos mo? Di ba? So parang mag-i-start talaga muna lagi sa diploma. Tinapos. Kasi yan talagang parang sa Pilipinas, kahit nga anong yaman mo na kahit sobrang yaman ka na, tatanungin yan, wala naman tinapos yan eh. Di ba? So parang i-judge ka muna nila sa kung paano ka, kung ano na natapos mo, ganyan. So sa akin, diploma at diskarte rin. Pero, kailangan mo tagatapos yung diploma lang. Hindi ka, diploma muna. Kasi iba, diskarte lang, di ba? Hindi na nag-aaral, ganyan. Kaso, ang sa atin kasi nakasanayan na na kailangan talaga may tinapos, maganda tinapos, ganyan. Tsaka syempre, para sa akin, kung pinaparal ka ng magulang mo, kung pinaparal ka ng magulang mo, sundin mo yung gusto nila. Kung gusto nila na magka-diploma ka muna bago ka makadiskarte, diploma muna. Pero kung pinapaaral mo na sarili mo, doon ka na makakapag-decide kung ano unahin mo, kung diploma o diskarte ka na. Hanggat pinapaaral ka or may sumusuporta sa'yo, sundin mo muna yon bago mo sundin yung diskarte. So sa akin, kung sa'yo, diploma at diskarte sa akin, diploma muna, bago diskarte. So yun sa akin. Ganun. Okay rin yun. So, yeah. Sige, say ko muna. Ako naman, nabago yung ko eh. Nakikinig ako sa inyo eh. Nagbago. Iba yung perspective. Ang ganda na sinabi niya, no? Bago mo build yung diskarte mo, no? Kasi ganun din eh. Nakarelate ako sa sinabi niya eh, ni Guigo. Ni Ras. Nakarelate ako sa sinabi ni Ras eh, di ba? Na parang, syempre nung college talagang hirap. Diskarte ka na, di ba? Diskarte rin naman ako noon. Hindi naman ako si aral lang. Hindi naman ako ganun. Oo, matalino ako, pero may mga bobo moments din tayo, di ba? Parang syempre, may mga moment na hindi ka naman nakapag-aral. So, anong gagawin mo? Tanggapin mo na lang na Siyempre may mga didiskarte ka rin doon ng mga konting sundot lang ng dyan, di ba? Oo. Alam niyo na yun? Oo. Alam niyo na yan mga kaitlog. Oo, alam niyo na yun. Sundot Hindi na namin sasabihin dito. Oo, sundot ka ng mga ganon. Pero yun nga, parang having experience that. Pag na-experience mo yung ganon, parang, tayo mo, didiskarte na ako to achieve my goal, di ba? Kasi syempre, pag nag-aaral ka to receive the diploma, kailangan mo rin dumiskarte rin in a way. So, yun. So, bago ko kasi marinig yung mga side nyo, parang para sa akin kasi talaga, parang hindi ko ma-compare kung ano ba dapat, kung ano ba pipiliin. Parang, hindi sila comparable, gano'n. Parang ibang liga yung diploma, ibang liga yung diskarte, parang gano'n. Kasi, yun nga, parang para sa akin, pag sinabi mong diploma, nandun yun sa yung mga intellectual side, na parang, alam mo yun, yung mga... Nerdy. Oo, mga ganon. Yun yung thoughts ko before ko marinig yung mga sides niya. And also, yung mga diskarte, yun yung mga parang ang identity nila sa sarili nila na hindi naman ako matalino so didiskarte na lang ako. So, parang yun. Kung tatanungin mo talaga yung diskarte lang yung ginamit talaga umpisa pa lang, syempre, sasagot yung diskarte. Kasi yung mga diploma yung ginamit to have yung mga opportunity na natatanggap nila, syempre sabihin nila, yung diploma. Kasi yung key na ginamit nila to have those opportunities, di ba? So, yun. Yung parang
kung tatanungin ako before, kanina kung ako yung nauna, ang sasabihin ko, siguro, parang mamili ka ng isa and mag-stick ka dun. And personal para sa akin, yun nga, diploma. Kasi nga, yun yung nagbigay sa akin ng opportunity. Yun yung nagbigay sa akin ng mga opportunities. Para makadiskarte Para ka. makadiskarte ako, parang ganun. Parang ganun din sa sinabi niya na, yung, ikaw ba sabi nun? Na parang use this diploma para mag-open yung mga doors into opportunity. And yun, gamitin mo yung mga nag-open na yun, na yung diskarte mo, na natutunan mo during nung college mo na, dati, para sa batong calculus, ang natutunan mo dun. Paano ka diskarte? Nasagutan mo to. Ng, di ba? Nung in your own way. Kasi, yun, sa mga engineering or sa mga math na mahilig sa math, diba, hindi naman lang iisang way to solve yung problems. Madami. So, yun, diba, maraming way to solve yung problem. Kaya parang yun yung natutunan mo dun yung diskarte rin talaga. So, ayun, para sa akin. And now, hearing those, yung mga opinions nyo, medyo nalito na rin ako and, hindi mo nalito, siguro, kinonsider ko lang din yung mga comments nyo. Oo nga, na maganda nga rin talaga to have both. Na, pagka may diploma ka, syempre, opportunities will come and bago mo makuha kasi yung diploma na yun, kailangan mo rin dumiskarte. So, yun, dahil ako nga, yun yung ginawa ko personally, so naging effective naman sa akin. So, nag-work yun sa akin. So, I would suggest, kung may makaka-relate man sa akin, and also sa ibang makakarinig nito. So, yun, go for both. Yun lang. So, sa akin naman, aganda na ako actually sa mga opinions nyo rin. Ganun. Pero sa akin, feeling ko, diskarte. Coming from someone na, yun din, same sa'yo na, coming from a family na talagang tinuturo pa yung company na, dyan ka magtrabaho, malaki sahod ng engineer dyan, ganyan. Talagang, kumbaga, sa akin kasi, diskarte, kasi feeling ko, ang diskarte, kaya niyang punan kahit wala kang diploma. Kung yung mga needs mo sa diploma, wala kang diploma, kaya niyang punan yun. Pero feeling ko, ang diploma, hindi niya kayang punan kung wala ka talagang diskarte. Kung talagang as in zero. Pero, may pero yun. I think, napakagandang safety net, kumbaga. Parang emergency fund, gano'n. Okay. Depende kasi sa risk appetite mo, kumbaga. Kasi lahat naman sa buhay may risk. Kumbaga, hindi naman yan black and white lang. May may gray area lagi. So, sa akin naman, ang magpapabawas ng risk mo sa buhay is yung diploma. So, if ever, hindi naman kasi lahat nagagawa na 7 years old, bata ka, nag-YouTube ka, 12 million views. Diba? Diba, diskarte ka na agad. Bata ka, wala kang diploma, nag-business ka agad. Tama. Hindi naman lahat nakakagawa nun eh. Napakaliit ng percentage Kung ng naturuan ka mga... ni Miss Rachel. Napakaliit ng percentage ng ganun. So, napaka-risky niya. Kasi konti nga lang nakagawa eh. Sabi nga, if it was easy, everyone would do it, di ba? Pero ito, dahil nga, ang hirap niya, napakalaki ng risk. Kasi, aminin man o hindi ng mga nagbi-business, madalas dyan may luck na kasama rin ng business. So, hindi mo naman pwede sabihin na nagawa mo yan, kaya bang ulitin yan? Talaga? Kasi minsan may luck lang eh, di ba? Totoo naman, merong talaga sa diskarte mo. Pero, syempre, may luck na side din. Which is, doon naman, nagiging safety net mo yung diploma. Na kapag may diploma ka, may safety net ka na makakakuha ka ng stable job, makakapagsimula ka ulit, mawalan ka man ng, ma-bankrupt ka man, after, pwede ka mag-apply, tapos masimulan mo ulit yung buhay mo. Yun yung maganda sa diploma. And yung sinabi mo nga, sa pagkuha mo ng diploma, dun ka nakakuha ng diskarte. Which is yun nga, kasi nga, sabi ko nga, mahalaga yung diskarte. Which is yun talaga yung kinukuha mo, tiyatry mong kunin sa buhay mo. Which is nakukuha mo siya through those hardships na pagkuha mo ng diploma, sa pagkuha mo ng diploma. Okay. Yung dun sa diploma mo, nagkakaroon ka sa teamwork, natututo ka mag-lead, natututo ka paano ba pag may something unattainable kang Goal. parang goal na binigay sa'yo, bukas na yung deadline, paano mo gagawa ng paraan
kumbaga, doon mo nagagawa yun eh. Kailangan mo bang maging ka-groupmate yung masipag? Di ba? Yung mga ganun. So, Halo-halo na eh. Parang natututo ka sa buhay through that diploma. Sa pagkuha mo ng diploma. Kaya nga, madalas ang ini-employ is may diploma kasi sila rin yung madiskarte. Kumbaga sila yung nagkaroon na ng mga ganong hardships. Sabihin, sila yung may mga techniques na natutunan through those hardships, through those social skills. Siyempre, dahil mo kasi binabalance pag nag-school ka eh, di ba? Meron kang sa social, meron kang paano ba yung, pati yung mga, di ba pati yung sa crush mo, paano mo gagawin. Yung dahil mong iniisip din. Hindi lang naman, parang na-expose ka rin sa real world ng paunti-unti. Dinidiskartehan mo rin talaga lahat. Oo, lahat din naman dinidiskartehan mo. Ginagawan mo rin ng paraan. Yun lang naman yun eh. Kung yun naman yung diskarte, di ba? Kung paano mo gawa ng paraan. Which is, I think, yun yung importante syempre sa buhay. Kasi syempre, hindi naman lahat naka-manual eh. Paano pagka nagkasunog sa bahay nyo? Yung mga ganun, yung parang, yung quick thinking mo. Syempre, lagi kang dapat quick on your think. Basta, on your thoughts. At mabilis ka mag-isip. Which is dun sa, na-hone yun, dun sa paggawa mo ng diploma. Which is, I think, yun nga, yung pinaka-diskarte mo, na-hone siya through that diploma. So, ayun. Yun lang inisip ko. Parang hindi siya comparable na diploma o diskarte. Kasi kapag kumuha ka ng diploma, magkaka-diskarte ka. Pero feeling ko, in the end, ang end goal mo pa rin is lumaki yung diskarte mo. Pero yung diploma mo is safety net. Parang safety net mo yun. Parang, ganda rin ang sa ano. Yun yung tingin ko. Parang, okay na may diploma ka, syempre, kasi may safety net ka eh. Parang kumbaga, ano bang pipiliin mo? May emergency fund o wala? Eh, mas gusto ko na may emergency fund ako. Pero, mas gugustuhin kung may malaki akong business kaysa meron akong emergency fund lang. Ganda. Diba? Parang ganda. sa akin. So, kung kahit anong mangyari, meron kang babalikan. Oo, parang ganun. Yun ang tingin ko sa stand ko dyan. Ganda na ang sinashare mo din, no? Parang yun nga, nagbago na naman. Paiba. Depende sa ano. Hindi kasi yung ganda rin yung sinabi niya, no? Na oo nga, na parang, eto nga, di ba, Itlog podcast tayo. Kung tatanungin, ano bang nauna, itlog o manok? Parang ganun pala yung tanong nun eh. Ano bang uunahin mo, diskarte o diploma? So parang sinashare ni Drin, di ba? Parang, ni Der, na yun nga. Before you can achieve yung goal na diploma mo, kailangan mo talagang dumiskarte eh. And doon ka talaga natututo, gaya ng shinare mo. So parang at the end of the day, ang mas lumalago talaga yung diskarte mo. Na parang, na-experience ko na to dati. So, baka may same scenario na naranasan mo dati. And applicable to sa ngayong mga challenges mo. And syempre, dahil na-experience mo na yun, pwede mo ulitin or i-innovate yung ginawa mo dati, di ba? Tapos yun, pero eventually, kailangan mo parehas talaga, di ba? So, mahalaga sila parehas na didiskarte ka para sa diploma, para at the end of the day, madiskarte ka pa rin. Sa buhay. Sa buhay, di ba? So, diskarte, diploma, diskarte, kailangan mo parehas talaga. You need to have both talaga. Parang, ang ano dyan is, huwag na tayo mamili, kunin na natin parehas. Di ba? Kasi ginagawa na rin natin yung in our daily life, di ba? Why not have both talaga? Kailangan na rin natin talaga ng diskarte. Anong nung diploma, kasi nga, kahit anong mangyari sa diskarte natin, meron tayong babalikan, katulad nga ng sinabi nyo. Diba? May safety net ka. Safety net. Parang, ayun nga, emergency Kasi fund. sa totoo naman Tama. yung sinabi ni Aldrin na Talaga. hindi naman lahat ng business actually Nag-strive. sa unang 2 years ng mga businesses mostly dyan nagko-close. So, kung na-bankrupt ka, tapos wala kang diploma, paano ka babalik? Saan Paano ka babalik, babangon diba? ulit, di ba? So, I think tama yung sinabi niya na safety net. Pwede nga siyang maging Or kapag wala kang safe. pera, sabihin mo na lang, Hoy, landlord. Ay, hindi, iba yan. Ayaw mo ba yan? Joke lang Tropa natin yan. Tropa yan. Tropa yan. Parang pag wala kang pera. Joke lang. Kung wala kang pera, sabihin mo lang, Hoy, landlord. Gusto mo ba? Oo. Kailangan ka rin talagi dyan. Ano yun? Hindi, may diploma naman ako eh. Tropa yan. Wala kang pera. Hindi, may diploma ako. Hindi pala yun pala yun, no? Pwede kaya siguro yun, no? Paano wala kang pera? Hindi, may diploma naman ako eh. So, pwede ako mag-work. Oo. Pero meron kang babalikan. Safety net. Pwede ka mag-work na magkaroon ng enough
capital. Para makabangon ka Ah, ulit. parang- Makabangon ka. Try mo ulit Kung mag-business. talagang nasa puso mo na mag-entrepreneur, Ay, Hey! gusto mo nasa puso mo mag-entrepreneur, tapos yung first business mo, nag-fail ka. So, dahil may diploma ka, may safety net ka, ipon ka ulit, pangkapital, di mag-business ka ulit kung talagang nasa puso mo yun, di ba? Tsaka ano yun? Exciting. Yun! Exciting. Exciting. hey, let's go. Oo, pero ang nangyayari din naman, yumaman. Ano bang ginagawa sa anak? Pinapaaral din. Paaral. Pero sa magandang school, ganyan. Pero I think, kaya lang naman sa magandang school, hindi dahil sa quality of education. Network. Network. Oh. More on, syempre pag mayaman yung Circle. yung circle, naging circle nila, yung mindset nila, pang mayaman. Kumbaga, sabi nga hindi daw totoo yung, bawa, mayaman kayo, tas yung anak, dahil spoiled, hihirap kayo dahil dun sa anak na yon. Sabi hindi daw totoo yun eh. Kasi daw, yung anak na yon, nakukuha niya rin yung mindset nung magulang. Kahit hindi niya alam. Kumbaga kahit hindi niya alam, nakukuha niya yun. In a way na nagagawa niya yung mga tamang bagay towards money, towards business, ganyan. Nang kahit hindi niya na iniisip kasi parang ingrained na sa kanya yun eh. Na, Kasi nga natural na sa parang natural na sa kanya kasi nakuha niya na yun eh. Parang ganun. ano. Parang ganun, feeling ko yun. Kaya pinapaaral sa mga gandang school, ganyan. Totoo yun, pre. Naalala ko nga sinabi sa akin ni Ansis, shoutout sa'yo, Ansis. Ano, yung... Ay, recording pa ba yan? Nag-cellphone ako, sorry. Okay lang yun. Okay lang yan. Yung kay Lucas, parang minsan nasa naik tayo, Sep. Ewan ko naalala mo. Nakawit na yan eh. Gusto niyang pag-aralin sa magandang school. Hindi dahil sa educational, yan ang sabi mo? Quality of education. Quality of education. Parang ang pinaka-goal yun niya, parang maka-network lang din talaga yung mga, syempre, sino ba naman mag-aaral dun? Yung may mga kaya lang din, di ba? Oo. So pag andun ka, napakalaking advantage nun. Hindi na sa diploma, syempre, parang ano na rin sa diskarte mo yun. Parang yun yung way mo to be successful. So pag sinabi mong way, di ba yun na rin yung diskarte, di ba? So parang yun nga, goes hand in hand talaga. And at the end of the day, yun, sumasang-ayon na ako kay Der. Diskarte, guys. Naging bias bigla. Hindi, pero yun nga, coming from itong moment na to na natututunan natin. Hindi, diskarte guys, kasi may course ako eh. So, At mag-open up course. Benta-benta na pala ito. i-offer ko lang yung course ko, diskarte course. The diskarte. Karte. 10K lang. 10K. So, Yung pala yun. Yun lang. Ano natin, no? Naging discussion natin. So, ang dami ko pala natutunan kahit na lagi ko naman kayo nakakausap mga kaitlog. So, ano yun, alam mo yun, parang lagi ka pa rin may matututunan kapag talagang ayun, gantong usapan. So, sa akin naman, solid na yung learnings ko ngayon. So, talagang hindi mo mawala yung diskarte. Talagang at diploma. So, dapat talaga, diploma at diskarte. So, yun sa akin. Sa'yo ba, pre? Okay naman. Ayun, okay din. Maganda itong napag-usapan. Dami kong natutunan and yun nga na-share ko kanina na more on diploma side ako pero ngayon why not have both, di ba? Di ba? Magandang meron ka pareho. And yun, thank you sa inyong mga malupit pala kayo, no? Itlog lang. Kahit itlog, no? Tagal ko na kayo kalala, magagaling pala kayo. Itlog lang. Yun lang sa akin. Oo. Ikaw ba? Yan nga, ang gaganda lang ng batuhan ng ang ganda ng batuhan ng diskusyon, ang gaganda ng mga ideas talaga. Kasi, hot topic to ngayon eh. Kasi, ang dami nagsasabi eh. Laging eh. Diploma o diskarte. Pero yun nga, as we, sa napag-usapan natin, sa akin diskarte talaga. Pero as much as possible, magkaroon ka ng diploma para may safety net ka. Pero kung hindi mo talaga kaya magka-diploma, tumigil sa pag-aaral, ganyan, punan mo na lang ng diskarte. Yun. Pero, yun nga, mas magandang meron ka ring diploma as a safety net. And syempre, dun mo rin makukuha yung ibang diskarte mo, lalo sa socials, ganyan. Dahil mo rin kasing pagdadaanan pag nasa school ka eh. Ayun. Ano? Ikaw ba? Kala nyo bobo ko, no? Hindi naman. Diskarte. Pero yun, sa akin,
dito sa learning session na to. Learning session. Ay. Podcast, Itlog Podcast, episode 1. Episode 1. Ang dami ko, episode 1 pa lang, ang dami ko nang natutunan. What more if manood kayo ng episode 2, 3, 4, 5, 6, 7, and kung ilang episode pa ang magagawa namin, no? Kaya, para sa akin, diskarte at diploma. Para sa akin, sabay yun. Kasi nga, ako, personally, hindi ako nagkaroon ng diploma nang hindi ako dumiskarte. So, yun, guys. That's it for the Episode Itlog 1. Podcast episode 1. Kaya, for more episodes, click like, share, and subscribe sa ating page, sa ating YouTube, TikTok, Instagram, and Facebook pages. Spotify din. Kaya, thank you. Pornhub ba? Well, Pornhub. Okay. Wala pa. Wala pa. Magkakaroon. Hindi ata pwede yun. Pero ito-try namin doon. Ito-try namin. Baka may mga viewers tayo doon. So, see you. Hey!